Ayan, hello guys. Share ko lang, no. Sa panahon kasi natin ngayon, parang ang lungkot na. Yung parang magpapasko, yung parang ang lungkot, hindi katulad noon. Tamo, parang ngayon, more on technology na. Tapos, nung bata kami, alam niyo yung dahon ng balinghoy. Yung dahon ng balinghoy, inaipit namin sa ganito. Ginagawa namin kulot-kulot. Actually, may cellphone naman noon. So, sa Calawag pa ako nakatira noon na. Then, yung dahon ng balinghoy, iniikot-ikot din namin yun sa kamay namin. Ang malaglag lalagyan ng uling. So, yun yung ganun kami nung bata kami. Tapos, alam nyo ba guys, share ko lang din. Alam nyo ba yung pako? Yung pako, nilalagay namin dun sa may riles. Tapos, pag dumaan yung tren, naririnig din namin na busina yung tren, no? Lalagay namin yung pako. Pag naipit na siya, tipat lalapad yung pako. Ginagawa namin yung kutsilyo nung bata kami. Tapos punta kami sa may sagingan, kukunin namin yung dahon ng saging. Tapos tatayo kami ng, alam nyo ba yung kahoy? Yung manipis lang. Gagawa kami ng parang bahay-bahayan namin. Tapos kuha kami ng sako, ilalatag namin dun sa baba. Tapos gagawin namin yung pera, yung dahon, yung pera. Tapos ibabayad namin kumari dun sa tindahan. May tinda-tindahan kami ng bata kami. Napakasaya talagang balikan ng mga bata pa kayo. Unlike ngayon na yung bata, agawan mo lang ng cellphone. Grabe na makapagmaktol. Sobra. So, nakakamiss talaga yung panahon na ang saya. Tapos, parang naglalaro lang kayo sa ulan. Tapos, patulog kayo ng may katabing pamalo. Naranasan ko yan nung bata ako sa lola ko. Sa lola ako lumaki eh. Then, nagtatrabaho yung mama ko kasi nun sa ibang bansa nun, sa Dubai. Tapos, sa lola ako naiwan. So, yung lola ko nagpapalaki sa akin. Then, kapag kami natutulog ng tanghali, meron pa kaming kalapit na, yung steak. Para lang matulog kami. Tapos, yung aming bahay nun, hindi talaga semento. Totoo. Nakatira lang kami sa, simple lang siyang bahay. Hindi naman siya asing kubo. Ang papag namin talaga nun is kahoy. Wala kami nung semento. Hindi pa kasi kami nun, hindi naman kami actually mahirap. Kaya naman namin at syempre, iba kasi nun, masaya. Kaysa ngayon, parang ang lungkot talaga. Lalo na pag magpapasko nun, pupunta kami sa aming ninang nung maliliit kami. Pupunta kami sa ninang namin, tapos sasalubungin kami ng ninang. Ngayon, kahit puntahan mo ninang mo, tataguan ka. Oo, tanas ko yan. Ngayon, sabi, laki mo na. Dapat di ka na pinapapaskuhan. My gosh. Nakakatuwa lang. Parang iniisip ko lang na, ano na kaya nangyari sa panahon natin ngayon. Ay, sobrang nakakalungkot. Tapos, yung mga bata, parang habang lumalaki sila, nagiging pilyo. Kung noon kami, halimbawa, isa na lang ang paglalayas, nasa age ka na, legal age, lumalayas ka pa ng gabi. Kung kami noon, nung bata kami, nito, palo na yung inaabot namin kapag kami alas 5 pa lang dapat nasa bahay ka na, nasa loob ka na, nakapagsaing ka na, nakapagtapo ka na, nakapaglinis ka na ng katawan, nakapagbasa ka na, nakapaggawa ka na ng assignment mo. Dun, matutulog ka na kasunod nun, sigurado. Kasi parang ngayon, wala nang pakialam yung mga bata na pag meron silang assignment, mas inuuna nila ang cellphone. Nakakalungkot talaga. Parang mas aware sila sa technology.
mas gusto nila na gumagamit sila ng cellphone. Actually, okay lang gumamit ng cellphone, pero wag naman yung sobra-sobra kasi nga may mga bagay kang dapat gawin. Nakakamiss nga yung bata ka, tatakbo ka lang sa palayan, masaya ka na. Yung sa dayamihan, dun ka lang, masaya ka na. Ngayon kahit bata, dyan mo sa dayamihan, dyan mo sa gagalitan ka, sabihin, kakatihin, ayaw maarawat yung bata sa labas. Ano na tayo, kami nga buong maghapon nakabilad, larong-laro, pag uwi sunog. Nakakatuwa lang talaga yung mga, pag naalala ko yung mga bata kami, kesa ngayon, parang magugulat ka na lang talaga na, wow, iba na yung panahon talaga ngayon. Iba na yung henerasyon. Pero pwede nating mabalikan yung henerasyon natin noon na nakasanayan natin kung tuturo natin sa anak natin yung tamang disiplina para hindi siya yung maging suwail sa magulang. Di parang pag nanghingi sa'yo ng bagay ang isang bata, so ibigay mo lang yung kaya mo. Pero kapag hindi naman, huwag mong spoil din ang bata. Kasi pag na-spoil dyan, once na magkaisip yan at hindi mo maibigay ang gusto mo, magdadabog yan, magagalit sa'yo. So, para magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. So, dapat aware tayo sa mga ganon. Then, isa pa dyan, yun nga, more technology na tayo ngayon, di katulad kasi dati na may cellphone nga naman dati. Alam mo yung Nokia, yung dipindot, keypad. Actually, meron namang mga touchscreen nun, pero hindi pa naman masyado karamihan ang gumagamit. Karamihan is yung keypad. Yung keypad na yun, kahit hindi mo tingnan talaga pag nagte-text ka. Yung ate ko, actually may kapatid akong babae, si Ate Christine. So, kapag siya nagte-text, wala siyang, tinitignan ko lang siya. So, hindi pa naman ako nagamit sa cellphone kasi maliit pa ako. Tinitignan ko lang siya. Yung cellphone niya, ginaganon-ganon niya lang. Kasi hindi siya nakatingin, memorya niya yun. Yung keyboard ng yung cellphone niya, memory niya. Kung paano niya pindutin, sabay isend. O, diba? Nakakatawa na. Kahit kinakausap ko siya, sige siyang pindot. Sabay tingin kung tama ba. Sabay send. O, diba? Bongga ang lola mo.